morning mga kadudong. Muling nagbabalik, Papa Dudong Stories. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo naman kalimutang pindutin ang subscribe button dyan please. Aasahan ko yan ha. Bago ko simulan ang ating kwento, i-shoutout ko muna dyan ang aking mga kadudungs na laging nakikinig kay Papa Dudong. Shoutout kina Maria Cristina Muwal, David Anab Dawaos, Simeng Dalumpenes, Nomer Perez, Miguelito Cagoy, Obligar Helen, Melvin Mateo, Elisa Seba Ferolino, Lorna Ledesma Evilla, Marjorie Aguila, Alwin Gabukay, at kay Embet Rado. So paano mga kadudong? Ito na ang part 3 na kwento. Game? Sa pagpapatuloy, kinakabahan man si Precious ay nilakasan niya ang loob niya. Ngayong araw kasi ang nakatakdang pagsusulit para sa mapipiling ilalaban para sa Math Quiz B. Taon-taon ang labanan na yon na nilalahukan ng iba't ibang eskwelahan. Nung nakaraang taon ay tinapon lang sila sa isang silid at pinag-exam doon at doon na din bumase ng mananalo. May pinakamataas na score na makukuha ang siyang idideklarang panalo. Pero ngayong taon ay tapatan na sila maglalabanan ng iba pang mga kalahok. Kaya naman puspusan ang pag-aaral niya at pagbabalik tanaw sa mga aralin sa math. Binalikan niya ang mga tinuro sa kanya mula first year to fourth year. Dahil siya ang pinakamataas na nakuhang marka ay siya ang ilalaban. Pero dahil tapatan nga ang magiging labanan, ay dalawa lang silang lalahok. Nauna na siyang pumasok sa silid na pagdadausan ng patimpalak at hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagdaratingan ng mga kalahok sa patimpalak. Habang naghihintay ay muli niyang binalikan ang lahat ng tinuro sa kanya ng kanilang guro at pumikit muna siya upang umusal ng isang panalangin. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay animoy namimilik mata siya na makita ang katabi niya sa upuan. Mataman siya nitong tiningnan habang nakangiti sa kanya. Gustuhin niya man magising kung panaginip ba ito, ngunit pinili na lamang niyang muling ipikit ang kanyang mga mata. Baka sa pagdilat ay wala na ito. Bakit ko kaya siya naiisip? Ganun ko na ba siya ka-miss? Kahapon lang naman kami huling nagkita. Anang nang isip niya. At nitong sumunod na araw kasi ay okupado na ang lahat ng oras ni Craig dahil sa pag-iensayo nito ng basketball. Kaya bihira na sila magkasabay nito sa pag-uwi at pag may pagkakataon na magkasabay siya nito sa lunch break ay pinupuntahan siya nito upang sabayan siyang kumain. Minsan naman ay sa classroom na ni Prey si Craig nakikiupo upang makasalo siya sa pagkain. Pagdilat ni Prey, ang maamong mukha pa rin ni Craig ang nasilayan niya. Nakangiti lang ito sa kanya at matamang nakatingin. Hi, bati ni Craig kay Precious. Craig, ikaw talaga yan? Nalilitong tanong nito sa binata. Kaya naman tumawa lang ito sa sinabi ng dalaga. Ako nga ito. Kanina ka pa ba? Ani ni Craig. Oo eh. Hindi ko pa nga nakikita si Miss Fernandez eh. Ikaw ba ang makakasama ko? Masayang tura ni Prey na halata ang kaba sa kilos. Relax ka lang. Galingan natin para sa school natin. At ginaya ni Prey ang ginawa nito. Oo, para sa school natin. Dapat ipanalo natin ito para sa karangalan ng school natin. Kailangan ko talaga itong ipanalo para sa half scholarship ko. Kaya galingan natin ha. Ani ni Prey. Ano naman ang prize ko pag nanalo tayo? Makahulog ang tanong naman ni Craig kay Precious. Ha?
ililibre kita ng pagkain pag nanalo tayo. Ani ni Prey kay Kraid. Kung ganito na lang kaya, Precious. Tumigil muna ito sa sasabihin at nag-isip bago nagpatuloy sa sasabihin niya. Pag nanalo tayo, papayag ka ba na ligawan kita? Ani ni Kraid na ikinamula ng mga pisngi ni Precious. Bakit ako? Hindi mo ako katulad, Kraid. Mahirap lang ako. Ani ni Prey na nagugumilahanan sa tinura ni Kraid. Oh, so what naman kung mahirap ka? Ikaw ang gusto ko, Precious. Diba, sabi ko nga sa'yo, ayoko sa babaeng maarte. Gusto ko sa simple lang. Sa'yo ko nakita lahat ng gusto ko sa babae, Precious eh. Please, pumayag ka na. Pagmamakaawa nito sa dalaga. Napaisip si Prey sa paglalahad ni Kraid ng damdamin para sa kanya. Natatakot siya na pag hindi niya ito pinagbigyan ay ito pa ang maging dahilan ng pagkawala ni Kraid sa focus at maging dahilan ng pagkatalo nila. Kaya naman kahit hindi pa sigurado ay pumayag na siya sa nais ni Kraid. Okay, sige. Pumapayag na ako pag nanalo tayo. Pero pag hindi, friends pa rin tayo ha. Ani ni Prey na ikinatuwa naman ng binata. Kaya ngumiti ito ng ubod ng laki na. Ani mo'y nanalo na ito sa loto. Ilang saglit pa ay nagdatingan na ang lahat ng kalahok. May mga babaeng lumapit kay Kraid na ani mo'y pusang hindi mapaanak sa kaartihan nito. Ayon kay Kraid, ito daw si Francine na anak ng kaibigan ng mami niya. Panay ang tingin nito sa gawin nila at panay ang taas ng kilay nito at irap kay Prey. Kaya naman, hindi na ito pinag-aksayahan pa ni Prey na pansin at nag-focus na lamang siya sa kompetisyon. May mga tanong na mahirap sagutin dahil hindi naman related sa math. Dahil hinaluan nila ng logic ang nasabing kompetisyon. Mabuti na lang at nasasagot ni Kraid ang mga ito. Marahil, inspirado ito dahil sa pagpayag niya na manligaw ito sa kanya. 2 tanong na lang ang kailangan nilang masagot at sila na ang tatanghaling kampyon. Nasagot ni Prey ang isang tanong. Nag-aalangan siya sa sagot niya kaya naman hinawakan ni Kraid ang kamay niya upang makapag-relax siya. Matagal bago sabihin ng hurado kung tama ba siya sa sagot niya. Kaya naman binalikan niya ang tanong. Alam niya sa sarili niya na hindi naman siya ganoong kagaling sa math. Masipag at matyaga lang talaga siya mag-aral. Para na rin hindi siya maging pabigat sa lola Clara niya. Ilang sandali pa ang lumipas ay butil-butil na ang pawis na lumalabas sa gilid ng ulo ni Prey dahil sa pinaghalong kaba at tensyon. Don't worry, Prey. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Basta ako tiwala ako mananalo tayo. Ani ni Kraid at nananatili lang ang paghawak nito sa kamay niya. Nakahinga siya ng maayos nang i-announce ng hurado na tama ang sagot niya. At ang pinakahuli ay ang tanong na napunta kay Kraid. Parang wala ito sa kompetisyon dahil hindi ito mababakasan ng kaba. At buong puso nitong sinagot at huling tanong sa kanila. Gaya kanina ay binitin muna ang pag-announce ng tamang sagot at may nag-perform na kalahok. Umawit muna ito at habang umaawit ay panay ang tingin nito kay Kraid at masamang tingin naman ang pinupukol nito para kay Prey. Huwag mong pansinin si Francine. Malakas kasi tama niyan sa ulo kaya ganyan yan. Dahilan upang matawa silang dalawa. Napuna naman ng mga hurado ang pagtatawanan nila. Mukhang ngiting tagumpay na ang ngiti ng mga taga-CMU ah. Alam na ba ang resulta? Anang ng isa sa mga hurado at host ng Patimpalak. Matapos ang pagpapaunlak ng isang kanta, ay natapos na din si Francine sa pag-awit. Okay, thank you Miss Francine sa isang napakagandang pagtatanghal. Gusto niyo bang i-announce na natin ang winner
Or gusto nyo na munang kumain? Pagpapabitin pa ng hurado sa pag-aanunsyo. Nagsigawa naman ang mga estudyante at nagkaisa sila na i-announce na ang resulta upang matapos na ang paghihintay nila. Okay, sige. Dahil gusto nyo nang malaman ang nanalo, kaya ito na. Ang pang third place ay ang Grade School Montessori. Ang susunod naman na babanggitin ay ang second place. Ang second place natin ay ang CMU, City of Malabon University. At ito na ang pinakahihintay nating lahat. Ang first place at ang winner ay walang iba kundi ang kapitapitagan at kagalang-galang. Ito ay galing sa ika-4 na baita ng Holy Angels Integrity High School. Agad naman nagtayuan ang mga estudyante ng Holy Angels Integrity at nagpalakpakan. Bigla naman tumayo si Craig at lumapit sa host ng patimpalak. Ang mga hurado naman ay nagkakadiskusyuna na at nagtatalo-talo. Kinuha ni Craig ang mic ng host, pati ang atensyon ng lahat ang nasa loob ng silid. Excuse me everyone, pay attention please. Natigilan naman ang mga tao sa pag-iingay at bumalik ang iba sa kinauupuan. Mawalang galang na po. Maaari ko po bang makita ang resulta ng nanalo? Ani ni Craig sa host ng patimpalak. Bigla naman nanlaki ang mga mata nito at mababaka sa mukha nito ang kaba na nararamdaman. Ayaw pa sana nitong ibigay ang papel na naglalaman ng resulta, ngunit sinang-ayunan na si Craig ng iba pang mga hurado. Binasa pang muli ng host ang nilalaman ng resulta at humingi ito ng paumanhin dahil di umano sa pagkakamali nito. Hindi yan maganda sir. Hindi porket eskwelahan nyo ang ginanap ang patimpalak ay dadayain nyo na ang resulta nito. Pare-pareho naman kami mga estudyante na nagsusunod ng kilay para lang paghandaan ang araw na ito. At ang iba sa amin ay nagtitiis na hindi matulog para lang mag-aral ng mabuti. Naturingan pa naman kayong guro. Dapat kayo ang ehemplo namin mga estudyante upang maging mabuti at kaaya-aya kaming tao. Pangaral ni Craig sa guro na nagsisilbing host ng patimpalak. Kaya naman binasa niyang muli ang nilalaman ng sulat. Ayon sa resulta ng patimpalak, ay ang CMU ang nanalo at hindi ang Holy Angels. Kaya pala ganun na lang ang pagkakagulo ng mga hurado dahil hindi tama ang binanggit ng host ng patimpalak. Sorry. Tanging nasambit ng host ng patimpalak at bumaba na ito upang lisanin ang lugar. Oh, paano ba yan Precious? Nanalo tayo. Ibig sabihin, papayagan mo na ako manligaw sa'yo? Saad nito habang nasa harapan ng entablado at nakalagay pa ang mic sa bibig nito. Kaya naman naghiyawan ng mga tao at tinukso silang dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Precious sa kilig at kahihiya ng mga oras na yon. Kaya naman nagyuko na lang siya ng mukha upang itago ang pamumula ng mukha niya. Nagulat na lang siya nang biglang hatakin ni Craig ang kamay niya at dalhin siya nito sa harap ng entablado. Kasama ang guro ng paaralan nila ay sinuotan sila nito ng gintong medalya. Matapos noon ay nagtungo sila Craig sa mall na malapit sa eskwelahan. Kumain sila bilang selebrasyon sa pagkapanalo nila. Nagulat pa siya nang hatakin siya ni Craig sa amusement park. Ang una nilang nilaro ay basketball dahil varsity ito ng paaralan nila ay nakarami ito ng shoot kaya naman maraming ticket ang lumabas sa machine. Sunod nilang pinuntahan ay ang claw machine ng mga stop toys. Mukhang kabisado ni Craig kung paanong galaw ang gagawin sa makina kaya naman nakuha nito ang malaking stop toys na kulay brown na teddy bear. Tuwang-tuwa naman si Precious na ibigay ni Craig ang stop toys. May nakuha pa silang maliit na teddy bear na kulay brown ang kulay.
Matapos nila sa amusement ay inaya naman siya ni Craig sa Photoshop para magpakuha ng picture bilang remembrance sa pagkapanalo nila. Masaya sila nagpakuha ng picture habang suot ang nakuha nilang gintong medalya sa patimpalak na sinalihan nila. May kuha din silang magkaakbay at nakatingin si Craig kay Precious. Ang huling pose na ginawa nila ay ang wacky pose na nakanguso sila habang nakatingin sa isa't isa. Naanimoy maglalapat na ang kanilang mga labi. Pagkatapos noon ay nakuha din agad nila ang mga kopya nila. At nagdesisyon na din silang umuwi na at pag-uwi nila ay hinatid muna siya ni Craig dahil opisyal na itong nanliligaw sa kanya. Precious, can I get your number now? Para matawagan kita bago ako matulog. And to checking on you na rin. Ani ni Craig kay Precious. Ayaw man sanang ibigay ang cellphone number niya dahil nahihiya siya sa gamit niyang telepono. Ay sinauna kasi yon at sira pa ang casing. Dahil mapilit si Craig ay binigay na niya ang number niya sa binata. Agad naman nilabas ni Craig ang mamahaling cellphone nito at latest iPhone ang gamit nito. Matapos ay nagpaalam na si Craig kay Prey dahil hinahantay na din ito ng mami nito upang batiin sa pagkapanalo nito. Pagdating sa bahay nila Craig ay masaya siyang sinalubong ng mami at daddy niya. May simpleng handa din at andun din ang kaibigan ng mami niya at ang anak nitong si Francine. Marahil ito ang nagbalita sa mga magulang niya. Congrats my son! Masayang bati ng mami ni Craig at ganun din ang daddy nito. Ang galing po talaga ng anak niyo, Tita Celine. Siya po ang nagpapanalo sa kanila. Wala nga po ang halos na isagot ang mga kasama niyang babae. Pabigat lang kay Craig yung babaeng yun. Paglalahad ni Francine na may halong kasinungalingan. Mami, teammate kami kaya kaming dalawa ni Precious ang nagkapanalo sa school namin. Siya nga po ang naging inspirasyon ko kaya po kami nanalo eh. Masayang paglalahad naman ito sa kanyang mami. Nako, mukhang may nagugustuhan ng uniko iho ko ah. Masayang saad naman ang mami ni Craig. Nako tita, nerd naman po yung babae na yon. Ang laki ng salamin, naka-brace pa. Parang si Betty Lapea. Anas naman ni Francine. Nako, pangit naman pala ng babaeng yun, Craig. Si Francine ko na lang ang ligawan mo. Payag na ako, total naman. Next year, college na kayo eh. Sabat naman ang ina ni Francine. Hindi na nagsalita pa si Craig. Nginitian niya lamang ang mga ito at tahimik na lang na pinagsaluhan ng mga nakahandang pagkain sa lamesa. Matapos kumain ay nagpaalam na si Craig sa mga magulang upang magpahinga. Dahil bukas ay maaga niyang susunduin si Prey sa bahay nito. Susunod pa sana si Francine sa kwarto ni Craig pero pinigilan ito ng nanay Perla ni Craig. Ay ma'am, pasensya na po kayo pero ayaw po kasi ni Craig ang maistorbo sa pag-aaral niya eh. Mahinahon itong saad. Anong istorbo? Hindi ko naman siya istorbohin eh. Kakausapin ko lang siya. At hinawi nito ang ginang. Ma'am, ayaw po kasi ni Craig na may babaeng pumapasok sa kwarto niya eh. Pagdadahilan pa nito. Kilala naman ako ni na tita eh. At nagpaalam naman ako eh. Bakit ba panay ang bawal mo sa akin? Siyamay ka lang naman dito. Mataray na usal nito sa ginang. Nagulat na lang sila nang biglang may nagsalita sa likod ng ginang. What did you said? Anang nagalit na tinig ni Craig. How dare you to say those words things to my nanay Perla? Huh? Yes, you're right. They are my servant. But for us, they are family. Hindi mo ba alam na si Nanay Perla at Nanay Clara ang nagpalaki sa akin? Kaya huwag mong mahamak-hamak ang Nanay Perla ko.
Tiim na bagang nasaad ni Craig sa dalaga. Wala naman nagawa si Francine kundi ang magyuko na lamang ng ulo dahil sa kahihiyan. I'm sorry, Craig. Hinging pa umanhin naman ito sa binata. Ngunit hindi ito tinanggap ni Craig dahil di umano sa kanya nagkasala si Francine kundi sa nanay Perla niya. Huwag ka sa akin mag-sorry, Franz. Sa nanay Perla ko ikaw mag-sorry. Nangunot naman ang kilay nito at nag-isip muna bago humingi ng tawad. Ngunit halatang napipilitan lang itong manghingi ng tawad sa nagawa. Matapos noon ay muli nang umakyat si Craig sa silid niya at tinawagan si Precious. Good evening, my Precious. Naistorbo ba kita? Anito sa kabilang linya. Good evening din. Hindi naman. Katatapos ko lang maglinis eh. Sabi ni Precious sa binata. Kumain ka na ba? Ani naman ni Craig. Katatapos lang kumain. Tuga naman ito. Ano naman yung kinain mo? Ani pa ni Craig. Kanin at tuyo. Tugo naman ni Precious. Wow, ang sarap naman ng ulam mo. Sabi naman ni Craig. Naku, pamahirap nga yun eh. Baka ikaw itong masarap ang ulam dyan eh. Baling naman ni Precious kay Craig. Masarap kaya yung tuyo. Nag-uulam din ako niyan, no? Yan nga pala. Sino naman ang kasama mo dyan? Tanong nito sa dalaga. Ayon sa dalaga ay mag-isa lang ito sa bahay at kasalukuyan itong hinihintay ang Lola Clara nito. Kaya inaantok man siya ay hindi pa rin binababa ni Craig ang telepono upang masigurong maayos lang ang lagay ng dalaga sa kabilang linya. Sa pamamagitan nun ay malalaman niya kung safe ba ang dalaga sa kabilang linya. Maya-maya pa ay pinutol na lang nito ang tawag nang marinig nito na dumating na ang Lola Clara ng dalaga at pinatulog niya rin ito upang maaga silang magising bukas. Itutuloy. Hi mga kadudong! Nagustuhan niyo ba ang part 3 na kwento natin? Ano kaya ang plano ni Craig? Bakit hindi niya pa sinasabi kay Precious na ang Lola Clara niya ang nagtatrabaho sa kanilang bahay? Meron kaya siyang lihim na itinatago? Abangan mga kadudong sa susunod na episode. Huwag kayong mawawala. Bye!